So eto na mga kababayan, nako, lumabas na po ang sikreto nitong mag-asawang Diskaya mga kabatid. Kaya pala tumanggi ito mga kababayan, tumanggi po silang makipagtulungan dito sa ICI, dito sa investigasyon na sinasagawa ng ICI mga kababayan. Meron pala itong pinoprotektahan di umano mga kabatid na mga iilang individual. Kasama na nga dyan mga kababayan itong ating Mr. Malasakit na senador, na si Senator Bongo mga kabatid. Nako po mga kababayan, talaga pong masusunog dito mga kabatid itong si Bongo, dahil booking na po ngayon mga kabatid ng ombudsman ni Ombudsman Boying Remulla itong tinatagong baho mga kababayan nitong mag-asawang Diskaya. At hindi lang yan mga kabatid, hindi lang pala si Bongo or pamilya ni Bongo ang pinoprotektahan nitong mag-asawang ito, pati pala mga kababayan ang pamilya nila Cynthia Villar at ni former senator Mr. Budots senator mga kabatid na si Bong Revilla. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sana kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto mga kababayan, pakinggan muna natin ang balitang ito at bigyan po natin mga kabatid ng ating personal na opinion at reaction. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iniimbestigahan ng DPWH ang umano'y joint venture o pagsososyo sa negosyo ng pamilya ni Senador Bongo at ng mga Diskaya. Ang ugnayang ito umano ang dahilan kaya pinoprotektahan ng mag-asawang Diskaya si Go ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Sabi pa... Nako! Kaya pala itong si Bongo mga kabatid, nitong mga nagdaang mga buwan or mga taon, todo-todo itong kanyang pagpapakitang gilas na di umano'y tumutulong siya sa taong bayan mga kababayan, para mapagtakpan mga kabatid itong kanyang sikretong baho. Gets nyo? Para hindi mapansin yung katiwalian na ginagawa niya mga kababayan kasama po itong kanyang pamilya, binablind niya ang taong bayan sa pamamagitan mga kapatid nitong mga tulong-tulong na kanyang ginagawa. Di ba? Kasi nga mga kapatid, ayaw niyang lumabas itong baho na kanyang tinatago. Unfortunately mga kababayan, dito kay Senator Bongo, gumawa po ng inisyatibo ang Pangulo para mailantad sa taong bayan itong malawakang korupsyon na nangyayari nga mga kabatid sa departamento ng DPWH, na kung saan mga kabatid dito po kumita ng bilyon-bilyong pera mga kababayan ang pamilya ni Senator Bongo. Di ba? Akala siguro ni Senator Bongo mga kabatid safe na siya, pero mga kababayan ngayong naupo na po bilang ombudsman itong si Boying Remulla mga kabatid, malaking tinik po ito mga kababayan ngayon para dito sa partido nila Bongo mga kabatid. Di ba? Kaya itong si Senator Bongo mga kababayan, nalalapit na rin po ang panahon ng senador na yan. Abangan po natin mga kabatid. Tuloy! Sabi pa ng Ombudsman, posibleng pinoprotektahan din ng mga Diskaya ang mag-inang Senador Mark at Cynthia Villar. Nako, ito pa mga kabatid. Kaya tahimik itong si Mark Villar mga kababayan dito sa issue ng flood control dahil meron din pala silang tinatagong sikreto mga kababayan. Well, hindi naman to lingid na sa taong bayan dahil makailang beses na po natin kinontent ito. Pero dito mga kabatid, nakakagulat ng konti mga kababayan na ito palang pamilya Villar meron din palang connection mga kabatid dito sa mag-asawang Diskaya. Kaya naman pala tuwing may mga hearing dyan sa Blue Ribbon Committee mga kabatid, never po na nakikisawsaw itong si Mark Villar at itong si Camille Villar mga kababayan, dahil ayaw pala nila makipagtulungan mga kabatid sa gobyerno para panagutin itong mga Diskaya dahil mga kababayan, dawit din pala sila
dito sa mga transaksyon ng mag-asawang Diskaya. Eto mga kapatid, unti-unti na pong nalalantad lahat mga kababayan. Tuloy! Sinisilip naman ng opisina ang mga proyektong napunta sa kapatid ni dating Senador Bong Revilla. Nakatutok Ito si pa. Salima Refran. Hindi na raw nagulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tumanggi na makipagtulungan ang mag-asawang kontratistang Pacifico Curly at Sara Diskaya sa investigasyon ng ICI o Independent Commission on Infrastructure. Kasunod ito ng pahayag ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pang kwalipikadong maging state witness sa mga humaharap sa ICI. Evasive talaga siya, hindi niya talaga sasabihin lahat. Selective lang. Meron siya selective recall ng mga bagay-bagay. Kaya raw pili lang ang impormasyong inilalabas sa mga Diskaya. Ang sabi ni Remulla, meron daw kasi silang pinoprotektahan. He's protecting people, like Bongo. Kasi nga, yung joint venture nila, 8 projects worth 800 million, doon sila simula lumaki. But they will not talk about it. Ang 8 projects mga kapatid worth 800 million. Sa madaling sabi mga kababayan, no, 100 milyon bawat proyekto, no? 100 milyon mga kapatid. Yan po ang naging isa sa mga joint venture mga kababayan nitong mag-asawang Diskaya at ng pamilya ni Senator Bongo. And eto mga kapatid, maniniwala ba kayo, no, na hindi kumita dito si Bongo mga kababayan? Di ba? Di ba mga kapatid? Kaya nga lang itong si Bongo, no, talagang gusto niyang isalba itong kanyang sarili. Pero mga kababayan, blood is thicker than water. Ang ibig sabihin, no, hindi din hahayaan ni Bongo mga kapatid, no, na mahulog o malubog sa kumunoy mga kababayan itong kanyang pamilya. Hindi hahayaan ni Bongo mga kababayan na makulong itong kanyang ama at itong kanyang kapatid. No, magkagipitan man yan mga kababayan, talagang blood is thicker than water at naniniwala ako na isa din talaga si Bongo sa magtatanggol mga kapatid dito sa kanyang ama at sa kanyang kapatid. Kanya nga lang ngayon kasi, no, medyo hindi pa gaanong gipit, no, ang sitwasyon. Pero mga kababayan, no, later on yan mga kapatid, pag nagkagipitan na, dyan na po natin makikita mga kababayan na itong si Bongo gagalaw na po yan. Ngayon mga kapatid, padinay-dinay pa si Bongo. Wala daw siyang kinalaman, no, sa anumang transaksyon ng kanyang pamilya dito sa gobyerno mga kapatid. Hindi daw siya dapat i-call out dyan dahil hindi naman daw siya ang naging mediator mga kababayan para makakuha ng bilyon-bilyong kontrata itong kanyang pamilya. Na kung saan mga kapatid, napakahirap pong paniwalaan yan mga kababayan. No, wala po talagang sinong, kahit grade 1 nga siguro mga kapatid, hindi maniniwala dito sa kwentong ito ni Senator Bongo na kung saan wala daw siyang kinalaman mga kababayan sa mga kontrata na nakuha ng kanyang pamilya. Di ba? Walang tangang maniniwala diyan mga kababayan. No? And eto pa, idagdag pa to mga kapatid. No? Itong collaboration ng kanyang pamilya at dito sa mag-asawang Diskaya. Na kung saan mga kababayan, ito daw po ang isa sa naging stepping stone ng mag-asawang Diskaya para mga kapatid mapalaki itong kanilang construction company dahil sa malaking kinita nila mga kababayan. Kasama na po ang pamilya, no, ni Senator Bongo sa mga proyekto mga kapatid ng gobyerno na nakuha ng CLTG company ni Senator ama, no, o ng pamilya ni Senator Bongo. Isa po sa nakinabang dyan mga kababayan ng husto ay itong mag-asawang Diskaya. Tuloy! Ang tinutukoy ni Remulla ang mga joint venture na pinasok ng mga Diskaya sa pamamagitan ng kanilang St. Gerard Construction kasama ang CLTG Builders na kontraktor na pinangangasiwaan ng ama at kapatid ni Senador Bongo. Ang mga joint venture nangyari mula 2017, panahong Special Assistant Pasigo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba mga kapatid? Tapos si Bongo sasabihin niya, wala siyang anumang ginawang ginawang tulong, no, dito sa kanyang
kumpanya ng kanyang ama para makakuha ng kontrata sa gobyerno. Wala daw, mga kapatid. Hindi daw siya nangingialam, hindi daw niya tawag nito, hindi daw niya inaabugaduhan dito kay Digong itong kanyang pamilya, no? Yung mga kontrata daw na nakuha nila malinis daw yan, mga kababayan, na nakuha ng kanyang pamilya at hindi daw yan dahil sa kanya, mga kapatid, na kung saan napakahirap pong paniwalaan. Special assistant ka to the president during that time, tapos sasabihin mo wala kang kung anumang impluwensya na idinagdag, no, para makakuha ng kontrata ang iyong pamilya sa administrasyon ni Digong. Sino ang niloloko mo? Senator Bongo. 'Di ba? Sino sa tingin mo ang maniniwala sa iyo? Oh, well, lahat naman ng aligasyon laban sa iyo dininay mo. No? Magsimula doon sa tokhang na kung saan ikaw ang pinanser, no, doon sa mga tawag nito sa reward system na pinairal ni Digong, no, during sa time ng tokhang para makarami ng mahuli itong mga pulis. 'Di ba? Ikaw ang dahilan kung bakit nainganyo ang mga kapulisan noon, no, na gumurgor ng mga sibilyang mga Pilipino na kahit hindi pa naman napapatunayan sa korte, no, basta-basta nyo na po pinapagurgur dyan sa tabi-tabi. Oh, pero dininay mo yan, di ba? Expected na rin namin na ididinay mo rin itong aligasyon na ito, no, na kung saan damay ka pa rin, no? Kasi malinis kang tao no? Santo ka hindi ka makasalanan 'di ba? Expected na namin yan na i-deny mo yan, Senator Bongo. Pero ang mga ebidensya, hindi po magsisinungaling. Tuloy. Kasama ito sa mga tinanong sa mga diskaya sa State Witness Evaluation at case build-up ng DOJ. Sabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Hindi raw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. Hindi ako naniniwala hindi siya ganun Hustler yan. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman ang DPWH kaugnay ng investigasyon tungkol dito. We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo. At meron na kaming plan. Grabe, mga kapatid, sobrang dami daw ng mga kontrata ng mga Diskaya, no, dito sa dito sa kanilang isinagawang joint venture sa CLTG company na pagmamay-ari ng pamilya ni Senator Bongo. Libo yung mga kontrata na kanilang nakuha, mga kababayan. Kanina yung narinig natin 8 proyekto lang, mga kababayan, pero ito ayon kay Vince Dizon, mga kapatid, libo po, no, yung mga kontrata na kanilang nakuha, no, mula noong magkipag-joint venture sila sa CLTG company, construction company na pagmamay-ari po ng pamilya ni Bongo. No wonder, mga kababayan, kung bakit ang bilis, mga kapatid, no, lumaki ng net worth nitong mag-asawang Diskaya na ito. Dahil dumikit sila, mga kababayan, no, sa isang napakalaking isda, mga kapatid, na kung saan talagang nabusog sila ng husto. Pero inyo, kung sa bawat isang proyekto nun, mga kababayan, nagkakahalaga po ng minimum na 50 million, no? Pagpalagay na lang natin 50 million, mga kapatid, per projects. 1,000, mga kababayan, ayon kay Vince Dizon. 1,000 proyekto ang nakuha ng Diskaya, na mag-asawang Diskaya, mula nung makipag-collaborate sila sa CLTG Construction Company ng pamilya ni Senator Bongo. Biruin nyo, kung 50 million, mga kapatid, 50 million times 1,000, ilan yun, mga kababayan? Sabihin na lang natin, mga kapatid, na kumikickback ang mag-asawang Diskaya, no, ng sabihin 10%, mga kapatid. Ilan yun, mga kababayan? Di ba? So ito, mga kapatid, no, malaking sampal ito sa mukha ngayon ni Senator Bongo. Dahil natukoy na rin ng mismong kalihim ngayon ng DPWH, no, itong mga kontrata na pinagsaluhan, no, ng pamilya ni Bongo at pamilya ng mag-asawang Diskaya. Talagang masusunog dito, mga kababayan, no,
itong si Senator Bongo, mga kapatid, kapag nagkataon. Tuloy. plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Discayas during the previous administration. Pero bukod kay Go, tingin pa ni Remulla, may iba pang pinoprotektahan ng mga Diskaya. Meron pa. Meron Sino pa po? Mark Villar. Cynthia Villar. Gusto possibility lang. Patatanda ang naging Ito mga kababayan, hindi na ako magtataka dito sa pamilya Villar na ito. Kasi mga kapatid, mga sugapa naman talaga ito. Kilalang mga sugapa na itong hinayupak na pamilya na ito, mga kababayan. No? Land grabber, no? Gusto nilang bilhin, mga kapatid, yung buong Pilipinas. Kaya hindi ako magtataka, mga kababayan, no? Kung bakit nagkaroon sila ng koneksyon dito sa mag-asawang Diskaya. Dahil talagang ima-maximize niya nila, mga kapatid, itong kanilang impluwensya at yung kanilang mga resources para dumami pa, mga kababayan, yung kanilang mga pinagkakakitaan dito sa gobyerno. Di ba? Kaya mga kapatid, hindi na rin ako nagtaka, matapos pumutok yung balita noon about kay Mark Villar, hindi na ako nagtaka, mga kababayan, kung bakit tahimik lang si Mark. Dahil mga kapatid, yun na nga, yung mga, I think, pinsan niya yata yun, or kamag-anak nila sa side ng kanyang nanay, sa parte ng mga Aguilar, talagang nakinabang din pala talaga, sa kanyang posisyon noon bilang kalihim ng DPWH. Dahil nakakuha din, mga kababayan, ng napakaraming mga proyekto itong kanilang kapamilya sa side ng kanyang nanay, sa side ng mga Aguilar, during sa time na siya ang tawag dito, DPWH secretary, mga kapatid. And ngayon ko lang din talaga napagtanto na kaya pala itong si Mark Villar during sa Blue Ribbon Committee hearing, mga kababayan, hindi talaga siya nakikisawsaw at hindi talaga siya nagtatanong dito sa mag-asawang Diskaya. In fact, mga kapatid, parang hindi talaga siya dumadalo sa Blue Ribbon Committee hearing. Yun pala, mga kababayan, takot siya, takot siyang madulas itong mag-asawang Diskaya pag nagkataon. Baka mamaya yan kasi, mag-iba yung interpretasyon ng mag-asawang Diskaya pag sumali siya sa pagtatanong, mga kapatid, dito sa mag-asawa. Baka sabihin ng mag-asawang Diskaya, parang nilalaglag mo kami, Senator, ilalaglag ka rin namin. Para safe, mga kapatid, hindi na siya dumalo sa mga pagdinig. Hindi na siya nakisawsaw sa issue dito, patungkol sa flood control, dahil meron din siyang ginawang katiwalian, mga kababayan, during his term as DPWH secretary. Sa panahon po yan, mga kapatid, ni Tatay Digong, nangyari. Talaga naman tiba-tiba, mga kababayan, itong mga kaalyado ni Tatay Digong nyo. Tuloy. Ang DPWH Secretary, si ngayon Senador Mark Villar, mula 2016 hanggang 2021, noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kasi na secretary si Mark, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. And meron pang balita nung nakaraan, na nagwala daw sa ICI itong si Senator Mark Villar, mga kapatid. Pero sa kabila ng kanyang pananahimik, nung ipatawag na sa ICI, mga kapatid, nagwala. Hindi ko lang alam, kasi wala naman akong narinig na mga nailabas dito sa mainstream media na balita na nagwala nga talaga, I think yung balita na yon, yung chismis na yon, considered as chismis yung mga kababayan kasi wala namang formal na mga balita kasi na lumabas, Ang chismis na yun, mga kapatid, ay isiniwalat yata ng kapatid ni Erwin Tulfo na si Moon Tulfo, mga kababayan. Yun po yung nag-splok yan, mga kapatid, na nagwala nga itong si Mark Villar. And malay natin, baka totoo nga yun, mga kababayan. Tapos, syempre, para hindi na kumalat yung issue, binayaran na lang yung mga media. Alam naman natin, mga kababayan, na itong mga media na ito, pera-pera lang din yan, mga kapatid. Pero ganun pa man,
nagpapasalamat pa rin tayo sa mga medyang ito, mga kapatid. Kung wala sila, wala din po tayong gagamitin dito para sa ating ginagawang mga content, mga kapatid. Pero I don't know lang kung totoo yon. Kung totoo man yun, mga kababayan, nako. baka nagipit siguro itong si Mark Villar sa mga katanungan, mga kababayan, no, ng taga-ICI kung kaya't nagwala. Anyway, mayroon pa namang mga investigasyon, sunod-sunod na investigasyon na gagawin itong ICI. Base nga doon sa aking napanood, mga kababayan, sa DZMM, parang ibu-broadcast na rin yata, mga kabatid, itong ngayon, itong investigasyon ng ICI, which is malaking bagay po ito, no, kung tutuusin, mga kabatid, dahil marami na po ang nagtatanong, no, marami na po talaga ang mga Pilipino na nagtataka din, no, bakit hindi bino-broadcast, no? Karapatan po ng taong bayan, no, na marinig at mapanood kung ano man yung mga ginagawan lang investigasyon diyan sa loob ng independent commission na binuo po ni PBBM. No, pangit naman kasi na kayo-kayo lang diyan, hindi namin alam, no, mamaya diyan nagkakasuhulan kayo. Di ba, mga kapatid? No, kasi itong mga alleged na involved dito sa issue ito, mga kababayan, tandaan nyo, bilyones po ang naibulsa niyan, mga kapatid. No, and yung mga bilyones nila, no, since na walang batas sa Pilipinas, no, na umiiral kung saan pag na-involved ka sa kung allegedly involved ka sa isang corruption, pinifreeze yung mga account mo dahil wala tayong ganyang mga batas dito, no? Malaya po nilang magagamit yung kanilang mga pera, mga kababayan, na naibulsa galing sa kaban ng bayan. Malay natin, mga kapatid, dahil hindi binobroadcast, malay natin, nagkaka-offeran na dyan, na, oh, ito. No, ito, Your Honor, baka gusto mo, 50 million, no? Tigilan mo na ako. Di ba? Malay natin. Kaya dapat talaga i-broadcast yan. And malay natin, mga kapatid, no, sa mga susunod na araw, naka-broadcast na po yan at makita natin nagwala talaga, no, itong si Mark Villar. Kasi nga, mga kababayan, isa din sa mga bagay na naglalaro sa isip ko, hindi naman siguro magsasalita ng isang fake na chismis itong si Moon Tulfo, no? Dahil alam niyo naman, mga kapatid, itong pamilya Tulfo na ito ay may pinapangalagaan din itong may pinapangalagaan din itong reputasyon. So hindi naman siguro nila hahayaan, no, na mabahiran sila ng salitang fake news. 'Di ba? Hindi nila hayaan yan, mga kababayan. Ako po yung naniniwala dyan. And malalaman naman natin, mga kapatid, kung mali yung impormasyon na pinapakalat ni Moon Tulfo, dahil itong si Bin Tulfo, mga kababayan, kinikriticize naman niya kaagad itong kanyang mga kapatid pag may nagawa itong mali. Just like Erwin Tulfo, no, at saka yung anak ni Senator Tulfo, tawag nyo, Rapi Tulfo, no, yung bonjing niyang anak na kung saan lumaklak, mga kababayan, ng alak at binidyo-bidyo pa. No, so yung mga yung mga ganong mga senaryo, mga kababayan, tinuligsa po nitong kapatid nila na si Ben Tulfo. Pero itong issue or itong chismis na pinakalat mo ni Moon Tulfo, mga kapatid, nagwala daw si Mark Villar, parang hindi pa ito kino-content ni Ben, no, ni Ben Tulfo, which is para sa akin, base sa obserbasyon ko, maaaring totoo ito, mga kapatid. Pero ganun pa man, dahil hindi po yan na balita, mga kababayan, sa mga mainstream media, no, mananatili lang muna yung chismis. Tuloy. That's where they really rake it in nung secretary si Mark. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Sir, si Ma'am Cynthia Villar, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Discayas? Hindi lang. Kasi wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero yung stay kasi ni Mark and knowing that these Discayas became very big during that time. They sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila gagawa ng extra effort. Sinisilip na rin. Saka, mga kapatid, hindi naman yayaman yung mga Villar na yan, no? Kung hindi po galing sa kung walang mga hocus-pocus sa ginawa yan sa gobyerno. 'Di ba? Sino na ba si Manny Villar noon? No? According sa claim ni Manny Villar, isa lang silang mahirap, mga kababayan.
'Di ba? Nung naging politician siya, no, unti-unting umangat yung brand nila, mga kapatid. Hanggang sa nagsanga-sanga na, no. Nung panahon na yumabong na itong kanilang pamilya, no, dito sa tawag nito sa politika, mga kababayan, biglang nabansagan sila bilang pinakamayaman, mga kapatid, na pamilya sa buong Pilipinas. And do you think, mga kababayan, no, lahat ng yaman nila galing sa negosyo yan? No? I don't think so, mga kapatid. Oo, nandun na tayo sa malakas yung kanilang negosyo. Pero mga kababayan, no, syempre, lumakas yung kanilang negosyo dahil sa kanilang impluwensya sa politika. 'Di ba? Diyan pa lang sa pagiging land grabber nila, mga kapatid, ano, napakalaki na po talaga ng kanilang kwan dyan, yung kanilang malaking bagay yan, mga kababayan, para sa paglago ng kanilang mga assets. Biruin nyo, no? Tinutulungan ni Cynthia Villar tinutulungan ni Cynthia Villar yung mga mahihirap na magkaroon ng lupa. Tapos yung mga mahihirap, mga kapatid, matapos sila makakuha ng lupa na inaward sa kanila ng gobyerno, igagapangin din niya, mga kababayan. No, bubulagin, sisilawin din niya ng pera, mga kapatid. 'Di ba? Kaya nakakakuha sila ng napakaraming mga lupain, no, galing sa mga mahihirap, mga kapatid. 'Di ba? Kung matatandaan niyo, nagkaroon ng sagutan niya noon si Tulfo at itong si Cynthia Villar, no? Na kung saan kini-question, no? Talagang ginisa siya ni Tulfo noon, mga kababayan. Pero sa natatandaan ko, ang sabi lang ni Cynthia Villar that time, mga kapatid, wala naman daw silang magagawa kung ibibenta sa kanila, no, ng mga magsasaka yung kanilang mga lupain. Wala naman daw silang pwedeng gamitin pangpuhunan daw kasi, mga kapatid, ano, doon sa mga lupa na inaward sa kanila ng gobyerno. Kaya, no, binibenta na lang sa kanila yung mga lupain, which is, kung titignan natin mabuti, mga kababayan, mautak lang talaga itong si Cynthia Villar. No, tutulungan niya yung mga mahihirap na makakuha ng lupa, no, sa pamamagitan ng pag-a-award ng gobyerno sa mga magsasaka, tapos gagapangin niya, mga kapatid, pagkatapos nilang makuha yung mga land titles na ini-award ng gobyerno. So, kung titignan natin, ano, sa technical na aspeto, mga kapatid, ginamit talaga, no, nitong pamilya Villar yung kanilang impluwensya sa politika, no, para lumago yung kanilang mga negosyo. 'Di ba? Yun yung nagiging diskarte nila, mga kapatid. Kaya, no, kung ako ang tatanungin, talagang sugapa, mga kababayan, itong pamilya Villar na ito. Tuloy. Tip na rin daw ng ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila. Kapatid niya, si Princess Revilla. Aka Rebecca B. Ocampo. Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Ito, mga kapatid, parang katulad lang din sa kwento ng pamilya ni Bongo. No, senador si Revilla, tapos yung kanyang kapatid, contractor. O si Bongo naman, senador. No, yung kanyang ama at kapatid, contractor. O, ngayon, mga kababayan, no, ang tanong, maniniwala ba kayo na itong mga hinayupak na ito ay walang kinitang kickback, mga kapatid, dito sa mga kontratang nakuha ng kanilang mga kamag-anak? O, maniniwala ba kayo na hindi nila ginamit yung kanilang posisyon para mabigyan, no, ng proyekto itong kanilang mga kamag-anak? O, naniniwala ba kayo, mga kababayan? O, sinungaling lang or tarantado lang, siraulo lang, mga kapatid, no, ang maniniwala na hindi po ginamit nitong mga tarantado, mga senador na ito yung kanilang impluwensya para kumita, para makakuha ng kontrata sa gobyerno itong kanilang mga kamag-anak. 'Di ba? Kaya itong si Bongo talaga, mga kapatid, hari talaga ng kasinungalingan. No? Hari talaga ng kasinungalingan, mga kababayan. 'Di ba? Gusto niyang paniwalaan diyan, mga kapatid. No, well, kung DDS ka, talaga maniniwala ka dito kay Bongo. No, dahil alam naman natin ang mentalidad ng mga DDS, mga kapatid. Talagang mahihina yung mga utak ng mga hinayupak na yan. Pero kung matino kang tao,
no? Sa mga ganyang issue, mga kapatid, talagang hindi ka maniniwala na hindi kumikickback ito mga animal na mga senador na ito, no, dito sa mga kontratang nakuha ng kanilang pamilya. At hindi kayo maniniwala, no, gaya ko, hindi kayo maniniwala, mga kababayan, na hindi nila ginamitan ng impluwensya nila, no, itong mga proyekto na nakuha ng kanilang mga kamag-anak. 'Di ba? Kaya nga sila pinapatakbo diyan eh, no, sa mga ganyang posisyon eh. No, or kaya nga sila tumatakbo sa ganyang posisyon para sa interes ng kanilang mga negosyo. Tapos ngayon, no, bibigyan lang tayo ng basurang eksplanasyon, no, tulad nitong ginagawa ngayon ni Bongo. Di ba? Well, kung sa mga DDS yan, okay lang sa kanila yan, mga kapatid, ano. Lahat ng mga bagay na yan, no, para sa kanila, ipaninira lang yan sa kanilang mga puon. Pero pag matino kang tao, matino kang Pilipino, hindi ka talaga maniniwala sa mga ganyang kwento, no, tulad ng ginagawa ngayon ni Senator Bongo. Tuloy. Sa Sevilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects. You're talking about Bong, Lani, and Bong, Lani, and the children. Kasama lahat yan. Talagang ginagawa nilang kabuhayan, mga kababayan, itong mga proyekto ng gobyerno. 'Di ba? Ginagawa talaga nilang livelihood program. Oh. Well, itong si Revilla naman, mga kababayan, ano bang aasahan niyo diyan? 'Di ba? Isang dating artista, no? Isang kilala at sikat na artista, no? Ano bang alam niyan sa politika? Ano bang alam niyan sa pagpapatakbo ng gobyerno, mga kapatid? 'Di ba? Ang meron lang yung mga yan, mga kababayan, is yung popularity nila. Wala eh. Sa Pilipinas kasi pag popular ka, iboboto ka. Oh, ganon kasi, no? Hindi na tinitignan kung kwalipikado ka ba sa nasabing posisyon na tinatakbuhan niya or tinatakbuhan mo. No, wala yan. Basta makita nila na sikat, no, nasa trend itong taong ito, no, nangako na tutulungan ang mga mahihirap, wala na, iboboto na yan. Parang si Padilla, mga kababayan, tignan nyo. Nung 2022, mga kapatid, ano bang ginamit ni Padilla ang propaganda? 'Di ba? Yung kanyang pagiging tapang-tapangan, mga kapatid. May pasakay-sakay pa doon sa barko ng Philippine Navy. May paradyo-radyo pa doon sa mga tawag nito, sa mga barko ng China, no? Parang ginawa niyang ginawa niyang pelikula yung pagsama niya doon sa barko ng Coast Guard ng Navy. Akala niya siya pa rin ang bida, mga kababayan. Tapos malaman-laman natin, mga kapatid, pagdating ng araw na nanalo siya, malaman-laman natin, no? Kaya pala siya nandyan sa Senado is para pala maging abogado, no? Para pala maging serbidoro nitong ni former President Duterte. Kasi kung titignan natin ngayon yung kanyang track records, mga kababayan, wala po talaga. Wala siyang nabibuild up, mga kapatid, no, sa kanyang track record, no. Alam mo yun, pwede niya ipagmayabang pagdating ng araw. Walang ganun, mga kababayan, no. Lahat ng ginagawa niya ngayon is puro pagserbisyo lang, mga kapatid. Dito kay Tatay Digong niya, no, isang useless na senador itong si Robin Padilla. Sana man lang mapansin ni Padilla itong vlog natin, mga kababayan. No, ang kapal kasi ng mukha ng hinayupak. Di ba? Puro lang forma, di ba? Puro lang angas. Tingnan niyo, mga kapatid, simula nung maupo si PBBM, no, hanggang ngayon, mga kababayan, no, bilangin nyo kung ilang beses na ba, no, naghamon ng away si Padilla sa loob ng Senado. Hindi lang yan, mga kababayan, no, bukod dyan sa kanyang pagiging hinayupak, no, dyan sa loob ng Senado, mga kapatid, ginawa pang pot session, no, ng kanyang secretary, no, ang Senado, mga kapatid, no, ginawang pot session ng kanyang secretary ng marijuana ang Senado. Di ba? Nawawala ako eh. Di ba? Kung titignan nyo lahat ng mga ginagawa nitong ni Padilla, mga kababayan, puro talaga katarantaduhan, no?
nung una, bago gawing pot session ng tawag dito ng kanyang sekretaryo Senado, ginawang glotadrip. Ang tawag doon? Glotadrip, no? Ginawang glotadrip session ng kanyang asawa, yung kanyang opisina sa Senado. Oh, biruin niyan. Oh, proud na proud pa mga kapatid, pinublish pa sa kanilang social media na habang nandoon itong si Mariel, no, sa loob ng opisina ni Padilla, nag-glota drip doon mga kababayan, which is napakalaking insulto talaga, no? Bulwagan po yan ng mga mambabatas. Tapos 'di ba kung ano-anong kababuyan mga kapatid ang ginagawa po nitong partido ni Padilla. Oh, artista no, sikat oh, popular kilalang supporter si Digong 'di ba? Pero itong mga DDS, nagbubulag-bulagan sila. Okay lang sa kanila mga kababayan yung mga ginagawang yan ni Robin, no? Kasi nga supporters naman yan, tagapagtanggol naman yan ni Tatay Digong. Kaya hayaan na natin, kaligayahan nila yan. Oh, ganun ang mentalidad nito mga hinayupak ng mga DDS mga kapatid. Oh, I mean, 'di ba? Pag artista tapos tumakbo sa kahit anumang posisyon sa politika, no, huwag niyong aasahan mga kapatid na meron niyang magagawang maganda, no, sa kanyang posisyon bilang politician. Oh, si Goma, mga kababayan, tignan niyo si Goma, kino-call out na nung mayor, no? Yung mayor nakipagkuan pa sa kanya, nakipag-deal pa na Congressman Goma, no, pag ito napaayos mo, no, naibigay mo itong hiling ng iyong mga kababayan dito sa 6th District, no, magre-resign ako bilang mayor. 'Di ba? Dahil sa pagiging inutil nila, dahil artista no? Dahil sa pagiging inutil nila mga kapatid, marami pong mga Pilipino ang nagsasuffer mga kababayan. Dalawa lang po mga kababayan ang pupuntahan ng isang artista. It's either magnakaw siya, no? Magnakaw siya or maging inutil siya na klaseng senador. Oh, para si Lito Lapid mga kapatid, 'di ba? Binoboto ng mga mangmang na mga Pilipino. Pero ano bang nagawa ni Lito Lapid? Oh, may nabalitaan na ba kayo, no? Na meron ng nagawa bilang senador itong si Lito Lapid? Oh, wala, mga kababayan. Ako nga, kung hindi nagkaroon ng halalan, mga kapatid, hindi ko nga malalaman na ito pala si Lito Lapid, nandyan pa pala sa Senado. Di ba? Artista no? Artista kasi mga kababayan, kaya nananalo ang mga animal. Talay. Mabigat yan, mabigat. Pero bukod sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumalabas ang pangalan na posibleng tumanggap din ng mga kickback. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million. Sitting congressman yun. Active congressman. At hindi pa na papangalanan. Hindi ba? Hindi ba? Bukod kay Diskaya, tingin ni Remulla, meron din pinoprotektahan si dating Undersecretary Roberto Bernardo na hindi pa raw ikinakanta ang lahat ng kanyang nalalaman. He's protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinoprotektahan. Kasi user na siya na yung operator ng parang Duterte. Kaya alam niya lahat yan. Pinabulaanan naman ni Remulla ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tanging mga nasa administrasyong Duterte lamang ang iniimbestigahan. Siyempre, yun Ganun naman talaga. No? Ganun naman talaga ang magiging rebat ni Sara dyan, mga kababayan. Well, kung titignan natin yung mga facts, mga kapatid, no? Ang problema kasi dito kay Sara Duterte, no? Pamumulitika kaagad sa kanila, no? Dinadaan agad nila sa political colors, mga kababayan, no? Kaya niya nasasabi na puro lang mga kaalyado ni Duterte yung binibira ngayon. Pero kung titignan natin, mga kapatid, kung ibabase natin doon sa kanilang mga constitutional duties, mga kababayan, tulad nito mga hinayupak na mga senador na ito, no? May mali talaga. 'Di ba? Biruin mo, senador ka.
alam mo na bawal yan dahil may conflict of interest na tinatawag, no? Pero hinahayaan mo na yung mga kamag-anak nyo makakuha ng mga kontrata sa gobyerno. Oh. Di ba? Kung tatanggalin natin yung political colors, mga kapatid, may basihan eh. No? Yung mga complaints laban sa kanila. Dahil nandoon talaga, mga kababayan, yung tinatawag na conflict of interest. Dahil sitting official sila eh. No? Nakaupo sila, nahalal sila. Kaya dapat, no, hindi nila dapat pinagkakakitaan yung mga proyekto ng gobyerno. Pero mga kapatid, imbis na aminin yung kanilang pagkakamali, no, nagsisinungaling pa, nangangatwiran pa, pinagtatanggol pa, mga kababayan, yung kanilang mga katarantaduhan tulad ni Bongo. Oh, di ba? Sasabihin niya, mga kapatid, na wala daw siyang kinalaman, no, sa anumang proyekto na kuha ng kanyang ama, ng kanyang kapatid. Tangina mo. Oh, tangina mo. Di ba? Sinong ginagago ni Bongo? Ngayon, sabi ko sa inyo, kung DDS ka, talagang maniniwala ka, no? Kasi wala naman sa'yo yan eh. And iba naman kasi ang mentalidad, mga kababayan, nitong mga DDS. No? Iba naman kasi sila mag-isip. Hindi kumbaga, ang mga DDS kasi, mga kapatid, hindi na po ito tungkol sa performance ng kanilang mga sinusuportang politiko, no? More on kwan sila, mga kababayan, loyalty, no? Regardless kung tama o mali yung ginagawa ng kanilang sinusuportahang politiko, loyal sila, mga kababayan. Magbubulag-bulagan sila, no, sa mga katiwalian na ginagawa ng kanilang sinusuportahang mga politiko. Oh, yun talaga, mga kapatid. Pero pag ikaw matino kang Pilipino, talagang makikita mo talaga yung mga maling ginagawa nitong mga kaalyado ni Tatay Digong nyo. Tuloy. Pero yun ang lagi kanilang propaganda. Kasi ayaw nilang maabot sila ng investigation. Maaabot sila, kahit anong gawin nila, maaabot sila eh. Kasi ang AMLA is there eh. The Anti-Money Laundering Council keeps records. And it keeps records of everybody. Para sa GMA Integrated News. Di ba, mga kababayan? Ganun lang kasimple yan, mga kapatid. Oh. Itong si Sara kasi, no? Kwan siya eh. Kumbaga, parang kung sa baraha pa siya, mga kapatid, joker. No? Paningit. Di ba? Para manatili siya sa eksena. Oh. Kung tutuusin, mga kababayan, gaya na sabi ni President Marcos, hindi naman na dapat ito hinahaluan pa ng kulay ng politika. Itong mga investigasyon na ito. Oh. Paano natin mariresolba itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa, mga kapatid, kung tuwing merong politiko, no, na tawag nito, allegedly, no, napapangalanan as corrupt, meron ding katulad ni Sara Duterte, mga kababayan, na ginagamit na cover up yung kanilang political colors. Di ba? Tulad dito kay Bongo. Oh. Tatamaan siya dito, mga kapatid, sa sinasabi ni Sara eh. No? Saklaw siya dito sa sinasabi ni Sara na mga kaalyado lamang, no, ng Duterte ang binibira ng administrasyon ngayon. Oh. Kumbaga parang sinisingle out, mga kababayan, ng administrasyon na ito yung mga kaalyado ni Duterte. Oh. Kino-cover up agad ni Sara, mga kababayan, sa pamamagitan ng pamumulitika. Oh, pero kung titingnan natin yung ebidensya, nandyan yung ebidensya. Klaro yung ebidensya. Diba? Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo po yung ating talakayan ngayon, mga kapatid, huwag nyo po sana kalimutang i-like ang ating video, ano, para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.